scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Kumusta kabayan, mga dapat abangan ngayon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Bahay ba hanap mo? Countryside Housing Initiative at 4PH ating tatalakayin. Sa balitang OFW, mahigit 25,000 trabaho sa Japan iaalok sa job fair nitong nakaraang August 1. At dating OFW piniling makasama na ang pamilya at nagtanim ng gulay na libre niyang ipinamimigay. At sa alam mo ba to, ngayong buwan ng wika, ating alamin ang katumbas ng salitang Pilipino ng mga kilala nating Ingles na salita. Ito at marami pang iba ang abangan natin ngayong Huwebes ng hapon sa Kumusta na ang Pag-ibig Mo? Alright, so magandang tanghali, hapon, o gabi, o madaling araw, anumang time zone at area kayo napapabilang, ay tsak na may mangangamusta sa inyo. Ako po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na patuloy ho na nag-atid sa inyo ng mga impormasyon patungkol sa programa at serbisyo ng Pag-ibig, maging din po yung ating mga trivia sa alam mo ba to at yung balita natin na kinatutuwang po natin dito yung ating mga nandito po sa ating Kakampi Online. So ako po ay live na napapanood ngayon whether sa FB page ng Kakampi Online o di kaya sa official YouTube channel ay live na live tayo ngayon. At shoutout po sa mga kababayan nating nasa ibang bansa. At masaya tayo dahil nanalo po ng 2 gintong medalya yung ating pambato po sa gymnastics na walang iba kundi si Carlos Yulo. Yan, mabuhay po kayo. At syempre hindi lang si Carlos, nandiyan din po yung iba nating atleta. Sa larangan ng women's boxing si Nesty Petesio at si Ma'am Ira nanalo parehas ng bronze. Syempre hindi natin kalilimutan nandiyan si EJ Obiena naging 4th para po dun sa kanyang event. At sa mga ating mga iba pang atleta nandiyan sila Carlos Paalam, yung iba natin mga pambato, 22 athletes yan last. Itong mga pinadala natin at yung tinalakay natin on last topic ay mabuhay po kayo at maraming salamat po sa inyo. At ganun pa man, di na tayo magpapatagal pa at tayo na po ay mag-uumpisa na magkonting throwback. Dahil Thursday ngayon, pero ito throwback lang natin yung last week episode. Ayan, so pakita po natin. Quick recap lang, ano ba yung pinag-usapan natin last week? Walang iba kundi itong Loyalty Card Plus. Napakadali lang i-apply nito. Kailangan lang may latest na hulog sa Pag-ibig. So right now, ang regular hulog natin is 400 pesos. So i-update mo lang yung monthly na hulog mo. Present month lang, okay na po. Hindi na kailangan mag-back pay. And then pag nag-update na tayo, personal tong ina-apply any Pag-ibig local branches. Magdala lang kayo ng ating original na 1 digitized government issued valid ID at magdala lang din po ng ating pambayad dun sa ating card fee na sinisingil ng mga bank partners natin. 125 pesos lang naman po yun. At sulit na sulit yung 125 dahil isang araw lang nakukuha tong card. At ano bang magagawa natin dito? Kaya nga to loyalty card, yan po. So una po ay sulit na sulit yung ating 125 dahil una ay ito yung pinakamadali at pinakamabilis na paraan para mag-create kayo ng virtual Pag-ibig account ninyo. Ngayon kung wala kayong kung wala pa kayong virtual Pag-ibig, yan po kung mag-apply kayo ng Loyalty Card Plus, gamitin niyo ng pagkakataon to kasi ang nangyayari diyan, kung ano yung ini-enter nyo or yung ni-register nyo na cellphone number, kaya dapat active cellphone number at unique hindi mo pwedeng gamitin dyan cellphone number ng misis mo o kapatid mo. Dapat sa inyo po mismo yung naka-SIM registration. Dahil yan yung makare-receive ng one-time PIN para ma-activate at approve ang inyong virtual Pag-ibig account. Kaya dapat po ay tama po yung number na ilalagay nyo po dyan pag nag-apply kayo ng Loyalty Card Plus. So, ganun lang siya kabilis Kapag kayo ay may Loyalty Card Plus, ganun lang mabilis magagawa ang inyong virtual Pag-ibig account. Same thing din, pag maglo-loan tayo, yung ating short-term loan, kapag kayo po ay nag-loan po, dyan na po ide-deposit. It's either AUB or Union Bank po yan. At kaya nga loyalty, ito na nga, may mga taglay-taglay po itong discount and rewards. Ano po yan? Pakita po natin. So, kapag may mag-aaral, magpapalaboratory, ayan, meron tayong STI sa laboratory, high precision. Kung magpapagasolina, bibili ng gasol,
Nandiyan dyan ang Petron, kung meron kayo padadala, nandiyan dyan po ang DHL sa Travel to Go Group. At siyempre, yung food and grocery sa Pure Gold, Shakey's, Boss Coffee. At sa McDo, alam nyo sa McDo, for every minimum purchase of 200 pesos, may 5% discount tayo. At nadagdagan pa yan, kasama namin dito ang Kabalen, ang Maxes, at marami pang iba. Time Zone, Enchanted Kingdom, 400 plus partners na ho yan nationwide. Ganon din po yung Derm Care, yung mga nagpapaganda at nagpapagwapo. Ayan ho. On your second purchase ho or second availment ng kanilang Diamond Peel, may diskwento na yan kapag pinakita mo yung loyalty card. Kaya wag na kayong lumayo pa, no? Apply na po ng Loyalty Card Plus. Saan pwede mag-apply? Available po tayo sa Ayala Malls Manila. Actually, lahat naman ng branches to, no? Lahat ng mga branches ng Pag-ibig. Pero sa amin, kung taga Metro Manila lang din naman kayo, sa Ayala Malls Manila Bay, yung OFW Center natin dyan, located dyan sa 3rd floor ng Ayala Malls Manila Bay, malapit sa may time zone. Bukas kami from Mondays to Saturdays, 8 to 5 po yan, no? Tayo po yung mag-apply po dyan. At the same time, kung ako na lang din sa inyo, pupunta na rin lang kayo, magdala na rin kayo ng kopya ng inyong birth certificate at marriage certificate. Baka may kailangan kasing i-correct or i-update sa information nyo, magagawa na siya at the same time. At pag nagpunta na rin lang din kayo sa amin, sabay nyo yung pag-apply ng loan. Actually, pag-apply ng loan, pag nakuha nyo na yung card, pwede nyo na rin gawin online po. Next po. So, yan po yung ating cash card features. Kaya siya may plus na po. Kasi previously, may old version tayo ng loyalty card. Kaya lang may additional benefits na siya wherein may cash card functionality na po. Or bank functionality. So, yan po yung AUB and Union Banks. With the AUB, of course, no maintaining balance. Prepaid account with 500,000 monthly maximum transfer. Debit card function for POS-enabled merchants using BankNet's network. 50,000 daily ATM withdrawal limit and 10-year card validity. For our Union Bank naman, it's a personal savings account with no initial deposit and no minimum balance requirement. Earns 0.1% interest at ADB of 100,000 pesos. And debit card with dual interface function, 50,000 daily ATM withdrawal limit and 8-year card validity. Next. So, ito po yung ating sige po, next na natin. Ito if you would like to request, no. But anyway, yung kanina pinakita po natin kung magre-request kayo yung company ninyo kung rin nasa manning agency kayo sa Pilipinas, gusto niyo mag-request na hindi na kayo pupunta ng Pag-ibig, may at least 50 or 65 kayo na sure na magpapa-loyalty card, kami na po mismo ang pupunta sa inyo. May accomplish lang kayo na request for loyalty card kiosk na form and list at saka yung scheduling para po matiyak natin na meron talagang sure na magpapa-capture. But for more information and to know more, baka gusto nyo malaman sino-sino ba mga partners natin, baka dyan pa lang sa paligid ninyo, sa area nyo, meron na tayong mga dyan, loyalty card partners, no? May kita nyo yan dito po sa link na sa pamamagitan ng QR code na to. Okay? So recently, no, nakatutuwa na maganda, si Carlos Yulo, nakatutuwa ho, ay meron hong isang private na real estate company na nagbigay sa kanya ng condominium unit fully furnished, 2-bedroom unit sa may BGC sa Taguig na worth 24 million. Mapapasabi na lang tayong lahat ng sana all, no? Kaya maraming lumalitaw ngayon ng mga reels, no? Nung pagbaba na naglilinis ho ng Kisame, pagtalo na ganun, kala mo kay Carlos Yulo, pagbangon pa lang sa kama, ginagaya na si Carlos Yulo. Kasi nga umaasa sila na yung kapalaran ni Carlos, ganun din. Why not, di ba? Maganda sana kung marami tayong atleta na makapag-uwi ng ginto. Talagang naman sa tagal-tagal natin. Alam niyo po ba itong ating 100 Olympics, itong ating Olympics sa Paris ho, kasandaan na ho na partisipasyon ng Pilipinas, kasandaang taon na po. Kasi nagsimula tayo dyan 1924 na kung di ako nagkakamali, doon din ginanap. At ngayon bumalik tayo sa Paris at nakatutuwa, no? Tayo yung ASEAN, no? Bahagi ho ng Southeast Asian nation na hindi umuwing luwaan na sa medalya at hindi lang basta medalya, 2 ginto sa pamamagitan ni Carlos Yulo at 2 bronze, no, sa pamamagitan ho ng ating mga women boxing athletes. So mabuhay po kayo, no, sa lahat na nag-participate sa Olympics. Pero gaya nga ng mga nakita ko natin, nag-wish tayo, sana may bahay tayo, no? Alam niyo, posible po yan sa Pag-ibig. Itong 2 tatalakayin natin ngayon, ay hindi pa po natin siya natatalakay sa mga previous episodes natin
dito po sa programa natin Kumusta na ang Pag-ibig Mo. Ayan. Kaya nga po yung mga nandito po ngayon tagapanood, no, I will encourage you, i-like and share nyo itong ating podcast, yung ating pong live broadcast po nito. At the same time, mag-comment din kayo, no? Pwede kayo mag-comment po. Baka may mga katanungan kayo, pwede kayo mag-comment. Anyway, ito na, hindi na natin patatagalin pa. Una nating tatalakayin itong CHI. Ang ibig sabihin ng CHI or CHI ay Countryside Housing Initiative. Uy, bago to, ano bang ibig sabihin nito? No? Yung CHI, madalas naririnig niyo yan sa mga Chinese movies or sa mga incheck. No? Ang ibig sabihin kasi ng CHI sa kanila, ito yung positive force or energy. Positive energy. No? But with the Pag-ibig Fund, it's Countryside Housing Initiative. Ito po ay initiative, no? Baka isipin nyo, ay may bagong programa yung Pag-ibig. Hindi po. Initiative yan. So, ano layunin po nito? No? So, layunin po nito ay ito po yung tayo ng meron po itong ino-offer na affordable yet superior housing units. Usually kasi kapag tayo po ay nakakita ng property na worth halimbawa po ay 500,000 or 700,000, makikita ninyo na napaka plain niya or kumbaga po parang bahay ho ng kalapate. But with this initiative o Pag-ibig, talaga nga naman yung mga properties dito ay titiyakin natin na superior yung housing units. Okay? At the same time, itong partners natin, ito po kasi, sige, paliwanag muna natin, sino ba yung target natin dito sa initiative na to? Ang initiative na to, yan po, yung mga nanonood nating OFWs, whether kayo po ay land-based or sea-based, baka may mga PhilCom kayo dyan, no? Filipino community. May mga grupo po kayo. Ibig sabihin, ang kailangan lang dito sa CHI or sa CHI ay maghahanap lang kami ng market. Kayo na po yung magpo-provide ng market. Kaya po mura ang properties na makukuha nyo dito kasi sure na po na may market na all, which is yun po yung partnership na nilalayon po natin sa magiging partner natin. Kumbaga provided na yung market, sino yung mga bibili ng property. Kaya mas less ho yung price niyan dahil wala na hong marketing fees or any additional marketing value. Kasi nga wala nang ahente na maghahanap pa kung sino bibili ng property, sino kukuha, yun na po ipoprovide ng mga partners ho natin. At kapag naman nakapag-partner kayo, no, ito yung mga tinitiyak natin na gagawin ng Pag-ibig through this housing initiative. First, yun nga, yung affordable yet superior housing units. Ito rin, yung partner din natin, poprovidean din natin o bibigyan natin ng assistance sa mga technical requirements. Yung pre-qualification, identified project beneficiaries, and training on project documentation. Aalalayan po kayo ng Pag-ibig at hindi lang po dyan. May assistance din tayo para ma-secure yung housing-related permits or requirements sa other government agencies. Nandiyan yung BIR, DSUD, no? LRA, yan. Yung mga ibig sabihin ng mga binabanggit kong yun, nababasa nyo dito. Yung Land Registration Authority, Bureau of Internal Revenue, Human Settlements Education Commission, Department of Human Settlements and Urban Development, and other related government agencies na may kinalaman dito sa housing. Okay? So, napakaganda niyan. So, talagang partnership. At the same time, ay ito yung initiative ng Pag-ibig para man lang itong group, halimbawa, itong Filipino community na to, pagpalagay natin, meron silang 100 members. Itong 100 members na to, halimbawa, gusto nila magkaroon ng project ng bahay somewhere in Batangas. So, meron silang nakita magandang area doon. So, pwede nating maging posible po yan na maitayo yung ganong housing project. So, ano po yan? Tingnan na po natin sa susunod. Yan. So, ito yung implementation. May tinatawag tayo una na project proponent initiated. Ang ibig sabihin po niyan, yung proponent, halimbawa itong Filipino community na to, hindi na sila maghanap ng lupa kasi meron na silang lupa na pagmamay-ari siguro ng kanilang, halimbawa, organisasyon or grupo. And then, ang gagawin nila sa partnership na to, no? At sila na rin yung magpe-perform. No? Sila na magpe-perform. Sila na rin yung magtatayo, no? Magde-develop. Popondohan na lang siya ng Pag-ibig. Pangalawa naman, yung joint venture agreement with developer. Ito naman, yung
proponent pa rin, yung grupo. Halimbawa, grupo niyo yung may-ari ng lupa. Pero ito, may kipag-partner na tayo sa developer or contractor para sa site development and house construction. O, ibig sabihin talagang matutuloy ito. May lupa na kami, kaso wala naman kaming wala naman kaming kakayanan na magtayo. So, yan yung may kipag-partner tayo sa developer para dun sa development ng site at construction ng mga units, ng mga bahay. At ito naman, paano to? Wala nga kaming lupa. Gusto namin magkabahay pero wala naman kaming lupa na pagmamayari. O, ito na yung ating third. Tripartite agreement. Sa tripartite agreement, yung proponent seeks partnership with private landowner and developer contractor. So, yan na, hahanapin natin. So, maghanap tayo ng lupa. And then, may lupa nga pero walang magtatayo. So, maghanap din tayo na magde-develop. Okay? Ikaapat, pwedeng yung project proponent seeks partnership with developer. Anong meron naman dito? So yung proponent partners with developer who acquires the land, develop the site, and construct housing units. Sa madaling salita, provided na lahat yun ng developer. May kipag-partner na lang tayo dun sa developer. And lastly, fifth, compliance of developer to balance housing requirements. So may available units na si developer, no, na kailangan maitayo na lang. So may kipag-partner na lang po tayo doon. So ibig sabihin, ang daming posibilidad at ang daming kaparaanan para matuloy itong proyektong ito. Simple lang po gagawin ninyo, no. Kayo lang po ay magpo-provide ng mga sure na mag-a-apply, which is yun na yung market nyo po. Baka mamaya ang dami na nag-i-inquire sa inyo dyan, mga Filipino community, sa mga manning agencies. Sa loob ng mga barko-barko, baka ilang kayong mga tripulante dyan, ilang kayong mga seafarers sa loob ng barko. Yan po, kasi ang pag-ibig naman, basta active member kayo, ibig sabihin na active member, may regular na hulog kayo nito mga nakaraang 6 na buwan, kayo po ay merong konkretong sahod, kasi kailangan lang natin matiyak pang mag-housing loan, na meron kayong kakayanan talagang mga pagbayad ng monthly amortization ninyo, no? Ititignan ho yan. At the same time, meron na kayo at least 2 years na hulog sa pag-ibig. Kung may loan ka man, cash loan man yan, sa pamamagitan man ng multi-purpose loan at saka ng ating calamity loan, wala naman din problema mag-apply ng housing loan basta active mong nababayaran po. At halimbawa, grupo nyo to, no? Halimbawa, itong Filipino community na to, nakipag-seek ng partnership, yung pananagutan pa rin yan by individual pa rin. Siyempre, gagawan pa rin kayo ng housing loan number individually. Okay? Kumbaga, ang sagot nyo lang is may sure na market. At hindi tayo talo dito dahil yun nga, superior yung quality pero affordable. Kung nag-iisip na kayo ng ganyan na, uy, ano magandang proyekto natin sa grupo natin, sa manning agency natin, sa company natin, huwag na kayong lumayo pa. Ito na po, Pag-ibig Countryside Housing Initiative. Ano pang meron dito? Yan, pakita na po natin. Next po. Ito yung sample, no? Ito yung sample project po natin. Ito po ay sa LGU ng Pinamalayan, Habitat for Humanity in partnership with Alpaland Incorporated. Ito ay located, ayan, yung nakikita nyo nasa litratong yan is Guadalupe Habitat Pinamalayan Phase 1. So, tingnan nyo po ang package price, ibig sabihin kung magkano lang siya pinababayaran ni Pag-ibig. Alam nyo magkano? 450,000. Alam nyo po kung magkano talaga to pag in-appraise nyo ho, kung magkano talaga yung property, 769, almost 800K. May kita nyo, no? Lagpas pa, oh yes, tama. Halos kalahati lang yung babayaran ninyo. So, may wealth creation ka na 300,000 plus, no? Kasi makikita nyo po dito na ito yung totoong halaga. Ibig sabihin, pag binenta mo balang araw, alimbawa yung property, ikaw, binili mo lang siya sa ganitong halaga, may wealth creation ka na. Nakapag-save ka ng 319,000. Loan to value ratio, 58.52%. At ito na nga, no? Ano ko nito, no? Anong significance na ito mo lang siya bibilin? Ayan, 2,807 po. Ito yung proyektong yan, sa kanila ho yan, Sa grupo po nila, pinakikita lang namin sa inyo yung mga posibilidad po, no? Sa grupo ninyo, no? Sa mga asosasyon ho ninyo dyan, no? Yan po, no? Maganda ho itong konsiderasyon. Kung naghanap kayo na makatitipid kayo, na hindi ho nakokompromiso yung kalidad at yung kaayusan ng unit, ito po, magandang pagkakataon itong Countryside Housing Initiative. Sample pa lang to, yung sa LGU Pinamalayan at marami pa po yan. Next po.
By the way, itong Countryside Housing Initiative, hindi naman ibig sabihin nito na sa probinsya lang. Meron dito mga vertical expansion, no? Katulad do sa may Muntinlupa, no? Meron dyan. Meron din tayo sa may Malabon po, no? So, kahit naman nandito kayo sa NCR o Metro Manila, makaka-join pa rin kayo dyan, okay? So, yan po. Ito na. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo kanina, aside from CHI, ito naman yung tinatawag nating 4PH. Actually, flagship project din ito ng ating mahal na Pangulo na kung saan ang layunin niya na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng disente at maayos na tirahan. Kaya ang tawag sa proyekto ng 4PH ay Pambansang Pabahay para sa Pilipino. With a quote na sa 4PH ang susunod mong lipat sa sariling bahay mo na. Totoo naman yan, no? Katulad ko po, ang tagal na naming panahon na nagre-renta, no? Nangungupahan. So, ang layunin nito is kapag lumipat ka na, hindi na to yung another upa. Ito ay tuluyan ka ng titira doon. At saka talaga dito, hindi po ito pabahay na parang ipagkakaloob po, no? Hindi po siya ganon. Ang 4PH po ay mga Pag-ibig members po ito. Kumbaga, ipifinance to through Pag-ibig Fund. Ipoproseso rin sa pamamagitan ng Pag-ibig Fund din po. At the same time, ikaw ay active member pa rin ng Pag-ibig. Sa madaling salita, parang ano rin po ito, end-user home financing din po. Kung paano yung proseso po ng pag-apply ng requirements. Pero mamaya makikita nyo yung difference po nitong 4PH po. Okay? Sa katunayan, yung patalastas na pinanood po napapanood nyo po about 4PH, yung bida natin dun, former OFW po siya. At true to life po yun ha, hindi po ano lang yun, hindi fiction yung character ho nun. Yung nasa commercial ho, no? 4PH program ho, beneficiary ho siya, at ngayon ay naguhulog na siya ng kanyang monthly amortization. Itong 4PH usually, ito po talaga ay vertical. Ibig sabihin, condominium type. At yung condominium type na to, hindi ho yung parang alam nyo na, yung mga pabahay lang. Hindi ho. Maikukumpara nyo talaga ito dun sa mga dinedevelop ng mga private developers. May maayos na clubhouse, may swimming pool, may basketball court. Ganun po yan. So maganda po yan. Kahit ako nga gustong-gusto ko rin po yan. So sa mga nanonood nating OFWs, kabilang din po kayo dito. Okay, kaya binabahagi natin sa inyo to. Baka all this time, ang tagal nyo nang nangingibang bansa, ang tagal nyo nang nagpapakahirap sa ibang bansa, wherein ang layunin nyo ay magkaroon ng sariling bahay. Ito na po yun, no? Magandang pagkakataon na to. Yung housing loan ng Pag-ibig through Countryside Housing Initiatives. Pwede rin kayo tumingin doon sa acquired assets namin, ha? Available pa rin po yan. And ito nga, 4PH. Next slide. Pakita po natin. Yan. So, bigyan lang natin ng definition. So, ang Pambansang Pabahay para sa Filipino Housing or 4PH program ng Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD na mas abot kaya na ang pabahay para sa mga Pag-ibig members. Actually, merong study ako nabasa that was back on 2019 under Harvard Health Institute na mahalaga po ang pagkakaroon ng bahay. May kaugnayan ng pagkakaroon ng bahay sa maayos na kalusugan ng tao. Maging sa productivity, no? At ang sinasabi nating settlement dito, hindi lang ito yung nagtayo ka lang ng bahay and that's it. Tinitiyak din ng programa ng pamahalaan na may settlement, ibig sabihin pagpapanatili dun sa area na yun. So para manatili ka dun, ang habol mo hindi lang yung masisilungan, kagaya ng bahay. Malapit ba yan sa mga kabuhayan, eskwelahan, yung mga palengke, merkado, no, yung health, no, baka may malapit ba diyang ospital, at anumang mga pangangailangan. Yan po yung nilalay ng gobyerno pong ito. Next po, to further discuss this, so ano-ano ang pakinabang ng 4PH program? Una, mas abot kaya, so murang housing units dahil sa price subsidy at mababang monthly payments dahil sa interest subsidy. So subsidize siya ng government. May tulong panghulog. So, mababang buwanang hulog para sa mga low-income earners, hatid ng amortization subsidy ng local government units. By the way, this is for selected LGUs only, ha? So, hindi lahat yung mga selected LGUs po. And, ikatlo, mas maginhawang tanghanan, kumpleto ng amenities at malapit sa trabaho at transport hubs. Yan yung binabanggit natin kanina. Next po.
So, nandito po, paano po ba mag-qualify? So, una po, magpamiyembro sa Pag-ibig Fund. So, dapat member ka na at active kang nagulog. At magpalista sa Housing Board ng inyong LGU, Local Government Unit, at magsumite ng Pag-ibig Housing Loan application. Okay? So, dapat po, magpapalista po kayo sa LGU. Yan ay kung yung LGU nyo ay may 4PH project. So, tatanungin nyo muna, halimbawa, pupunta ka sa isang LGU, nais ko mag-apply ng 4PH program, pwede po ba ako mag-apply? Ayan, makikita nila kung may program sila. Definitely, kung wala silang 4PH program na dinedevelop sa area ho ng LGU na yun, wala po talaga. Okay? Next po. Sige, next po natin. So, nandito yung qualification. Sino ba magka-qualify dito? Ayan. So, una, must be a nominee of the LGU and DSUD based on the prioritization of the beneficiaries in accordance with the following. Yung mga first-time homeowner, dapat dito wala pang pagmamay-ari na bahay. Okay? Pero, if not a first-time homeowner, you may still apply for 4PH program provided that the interest subsidy will be waived. Ibig sabihin, hindi na i-waive hindi na isa-subsidize ng government yung interest po kapag ikaw ay hindi na first time. So, bukas pa rin po ito kung di ka first time homeowner. And within the low income classification. Okay? Para naman sa mga OFW, ito dapat po ay nominee kayo ng DMW, yung Department of Migrant Workers. So, una syempre, active Pag-ibig member with at least 24 months savings. Kung di pa member ng Pag-ibig, syempre magpa-member muna at dapat hindi hihigit ang edad niya sa 65 years old upon the date ng loan application at hindi rin more than 70 years old sa maturity ng housing loan niya. May legal na kapasidad to acquire and encumber real property. Sa madaling salita, dapat totoong Pilipino, ha? Hindi nagpapanggap na Pilipino po. Okay? Totoong Pilipino ho. Lehitimong Pilipino. Okay? At pumasa, no? Na-satisfy niya yung background and credit and employment business checks. So, merong PCCI po, no? Kung totoong nagtatrabaho kayo doon, kung ito ba talaga yung lehitimong trabaho po ninyo. Mahalaga yan, ha? Kasi kailangan malaman kung may kapasidad ho kayo. And no outstanding Pag-ibig short-term loan in arrears at time of application. Okay lang na may existing short-term loan, pero kagaya binabanggit natin kanina, dapat updated at walang arrears. At no Pag-ibig housing loan that was foreclosed, canceled, bought back, or voluntarily surrendered. So, wala kayo dapat na ganong record sa Pag-ibig before. Next, ito na po. Ano yung mga requirements? Interesado ako dyan, ha? Alam ko, mayroong proyekto dun sa LGU namin, paano ba mag-a-apply? Siyempre, handa natin yung mga requirements. So, una nga, ito nga, naka-emphasize, must be a nominee of the LGU, Department of Migrant Workers, or any participating organization or institution as lead agency or DSUD. At magsasubmit ka ng 2 copies ng housing loan application form na yan po yung mga code niyan which can be downloaded in our official website. Proof of income. So, yung proof of income sa locally employed individuals, self-employed individuals, and for OFWs. 1 valid ID po ninyo with photo and signature. So, yung mga ano yan, 1 digitized government-issued valid ID. Updated na amilyar real estate tax receipts of the quarter immediately preceding the date of application and health statement form. Okay? Next po. So, nakikita natin yung mga requirements. So, ito na yung steps para mag-apply. So, ito na, kompleto ko na requirements. Ano yung mga susunod kong gagawin? Ano yung mga susunod kong hakbang? Una, magpalista bilang benepisyaryo sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan. Tanungin sa LGU ang mga proyekto sa ilalim ng 4PH sa inyong lugar. Ulitin ko, kung walang namang proyekto sa inyong lugar, wala talaga po, no? May mga selected LGU. Pagkatapos makapili ng proyekto, sundin ang mga requirements na itatalaga ng LGU sa kanilang pre-qualification assessment. So, yung LGU nyo na nakakaalam po niyan. At syempre, handa ang inyong Pag-ibig housing loan application. Pagkatapos nito, ay susumitin ng LGU ang listahan ng qualified applicants sa Pag-ibig Fund para masimula ng assessment at proseso ng pag-approve ng inyong Pag-ibig housing loan. And fourth, ang LGU ang magsasagawa ng pre-qualification assessment upang makasama ang inyong pangalan sa opisyal na listahan ng mga benepisyaryo ng 4PH po. Okay? So, ganun lang siya kasimple, ha? Easy 4 steps to apply the 4PH program. Next.
So, yan po mamayang abangan natin, Balitang OFW. So, yan po, no, sa mga susunod na panahon siguro, ipakikita namin sa inyo yung development ng mga projects na binabanggit natin. And sample computation ng mga presyo. Alam niyo po ako, hindi ko lang po pinakita lang sa ngayon, pero ako po ay nakabisita na sa isang proyekto ng 4PH sa Rizal. At ang humanga ako kasi nakita ko na yung sample unit, no, yung Yarina, no. 2 bedrooms po siya. Talaga nga naman ako po kasi naghanap ako ng mga nakaraang panahon ng sarili kong kondo sana kung pwede. Nakita ko hindi nalalayo dun sa mga kondong binebenta online ngayon. Yung mga kondo na magaganda yung kalidad. Hindi po tinipid, hindi ho kinompromiso yung kalidad. Ang ganda po ng mga properties. Malayong-malayo dun sa mga, alam nyo na ho, no? Yung parang mga pabahay or something. Malayong-malayo po siya. Ito ho talaga parang kondo, mahalin tulad nyo na sa mga big development mo. Okay? So, kaya apply na po tayo. Okay? Huwag kayong alis dahil pagkatapos ng ilang paalala, babalik tayo para sa ating Balitang OFW at alam mo ba to? Yan at marami pang iba sa Kumusta Na Ang Pag-ibig Mo. Nagsimula sa isang pangarap, ika'y tutulungang ibahin ang buhay na nakasanayan. 24 months ka na sa pag-ibig. Pagulog na ako sa motor. Bago motor. Gagawa ng ambag para mapaghandaan ang forever at harapin ang bukas ng may maaasahan. Simulan mo na ang forever mo ngayon. Fund your forever with Pag-ibig Fund. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Sa ngalan ng pag-ibig, handa akong gawin ang lahat. Handa akong ibigay ang lahat. Mapadama lang ang tunay na pag-ibig sa iyo. Kaya sa ngalan ng pag-ibig, tutuparin ko ang ating pangarap.
Sa susunod na kabanata, isa lang ang ating aasahan. Ang Pag-ibig Housing Loan. Ano man ang ating pangangailangan, may home loan na bagay sa atin. Simple man o grande ang dream home natin, posible dahil sa kanilang lowest rates. Pangmatagalan ng ating samahan dahil hanggang 30 years ang payment terms. Pasok sa kaya nating bayaran. Para sa iyo, para sa akin, para sa pangarap natin. Lahat gagawin, lahat tatahakin. Sa ngalan ng pag-ibig, walang imposibleng pangarap. Ayan, once again ay nagbabalik tayo sa ating regular programming dito sa Kumusta na ang Pag-ibig mo. Live na live tayo sa Kakampi Online. At syempre kanina ho, no, bago tayo magtapos ng ating first part, no, bago tayo mag-commercial, tayo po ay dinalaki natin yung dalawang natin sa housing loan po. Yung isa yung initiative, yung Countryside Housing Initiative, at pangalawa, yung ating pong 4PH. So, apply na. Kanina ko binabanggit ko sa inyo, may proyekto na nga akong binisita somewhere in Rizal. Yun nga, ang ganda ng proyekto, tsaka yung developer ho talagang mapagkakatiwalaan. So, may basketball court po yun, meron ding swimming pool, kumpleto na mga amenities, talagang livable at maayos at talagang decente po. So, apply na po tayo dyan dahil ang layunin ho nga ng ating pamahalaan ay bawat Pilipino ay magkaroon ng sariling tahanan. Okay? Kaya yung susunod na lipat mo, pahay mo na through 4PH. At speaking of, ito na nga, kailangan natin ng trabaho, syempre. So, sa mga naghanap ng trabaho, ito na yung pagkakataon natin sa pamamagitan ng ating balita ho. No? May babalita tayong good news ngayon. Lalo na kung gusto niyo mag-apply ng trabaho sa Land of the Rising Sun sa Japan. Dahil ito na po ang una nating balita, mahigit 25,000 trabaho sa Japan inalok sa job fair nitong nakaraang August 1, 2024. So, mahigit 25,000 trabaho sa Japan ang maaaring applyan sa job fair na gaganapin sa Robinson's Galleria sa Quezon City at ginanap nitong nakaraang August 1 po doon. Sa ulat ni Bernadette Reyes sa GMA News at 24 Oras nitong Martes, sinabing mga manggagawa para sa construction, hospitality at medical fields ang kakailanganin sa Japan na inanunsyo kasabay ng pagdiriwang ng Philippine-Japan Friendship Week. Okay? Yung mga makikilahok dito ng mga license recruitment agencies, inaasahan rin na mas madali kasi ando na mismo itong mga recruitment agency. Hindi na kailangan pumunta pa sa Makati or Manila or kung saan man, ayon kay Secretary Hans Leo Cacdac. O siya po yung head ngayon, o siya po yung ngayon ng Department Migrant Workers, Secretary Cacdac. Nandoon ang recruitment agency, nandyan sila sa one-stop shop, mga government agencies nandoon din, anya. Ayon sa ulat, gusto ng mga Japanese employer ang mga manggagawang Pinoy dahil sa pagiging tapat, masipag at masunurin. Sa datos ng Department of Migrant Workers, mahigit 2 milyon ang kabuuang bilang ng mga dayuhang manggagawa sa Japan. At pangatlo, ang mga Pinoy sa pinakamarami na umaabot ng mahigit 300,000 documented workers sa professional at skilled category. Pagtitiyak ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kasuya, alaalagaan ng kanilang bansa ang mga OFW sa Japan. Sabi niya po, Japan shares the same values and we are one with the Philippines in ensuring that OFWs obtain decent work, and we mandate that all foreign workers receive the same wages, protection, and benefits as their Japanese counterparts. Ayon kay Ambassador Kasuya. Ito ay mula kay FRJ ng GMA Integrated News. So sa mga naghahanap, no, lalo na yung kanilang kasanayan ay nasa hospitality, construction at medical fields,
Ayan, ang abangan natin trabaho. Siyempre may pag-ugnayan kayo sa DMW, dapat lisensyado ng DMW. Huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga post na nababasa lang natin or nakikita online. So para makatiyak at makasigurado, doon tayo sa lehitimo. Nandiyan dyan ang Department of Migrant Workers. At pag nagkatrabaho na, magandang pagkakataon para magkabahay. Kaya apply na kayo ng housing loan sa Pag-ibig pa. O meron pa tayo sa pangbalita. Ito rin, another inspiring story naman to and good news. Ito po, yung tinatampok natin ngayon. Dating OFW, piniling makasama na ang pamilya at nagtanim ng mga gulay na libre niyang ipinamimigay. Alam niyo, napakagandang halimbawa ng buhay na itong tatampok po natin sa balitang OFW. Dahil sa totoo lang po, yung mga OFW po, hindi lang natin layunin na magkaroon laki ng trabaho sa ibang bansa at makaipon. Pero bagkos, yung kahalagaan na makauwi at makapiling ang pamilya, syempre para makauwi po dito, dapat po may kabuhayan. May nakahandang, kumbaga po, mapagkakitaan pa rin po, no? Ito na nga po, hindi na kailangan pang pumunta sa mga palengke para bumili ng mga gulay ang ilang OFW dahil ang isa ring dating OFW nag-aalok ng, ito na, pitas all you want. Oy, sana all, no? Pitas all you want at libre ang kanyang organic garden na located, alam nyo kung saan po ito? Baka kala nyo, probinsya po ito, ha? Located po ito sa Payatas, Quezon City. Sa nakaraang episode po ng Good News, yan, yung programang nagpatid po niyan, pinakilala si Miss Rosalyn Dalina, ang may-ari ng OFW Natural Organic Garden Incorporated. Nagtatrabaho si Dalina ng 10 taon sa Middle East. Yan po yung litrato niya. Ito po, nasa kabila. Yan, nasa Middle East. Hanggang sa maisipan niyang umuwi na rin ng Pilipinas at maging isang full-time plantita. Okay? So, ang ganda, organic garden ho yan. Wala po kasi kaming ipinagkakabalahan ng pandemic, wika niya, no? Tapos, mahilig po kasi kaming mag-garden, mga halaman po. Tapos, nag-usap-usap kami ng mga kaibigan ko na mag-garden tayo, kwento ni Dalina. O, ang ganda, di ba? Kaysa magmaritesan sila, eto, ang ganda na kanilang pinag-uusapan, something that is productive and helpful. Sa kabila ng malaki niyang sahod bilang OFW, pinili ni Dalina na maglaan na lang ng oras para sa kanyang mga anak. Opo, sabi niya, mas malakas doon ang kita, kaso lang ang gusto na kasi ay magstay sa mga anak ko kasi maliliit pa sila. Iniwan ko na hindi na sila naalagaan ng dating OFW. Mag-graduate yung anak ko ng college kasi magtatrabaho na siya. Ang dami niyang pangarap sa amin, sabi niya. Ako na mama, pagpapatuloy niya. Napakagaling ng anak niyang ito, ha. Ilan sa mga gulay na matatagpuan sa organic garden ni Dalina, ang Chinese kangkong, ayan, talong, okra, mustasa at iba pa. Na-curious tayo, ano ba itsura ng Chinese kangkong? Basta ang tawag po doon Chinese kangkong, no? I-google nyo na lang po kung ano yung Chinese kangkong. Siguro kangkong yon, pero Chinese bar yan. Sige, parang ganun po siya. Ang lote naman pinagtataniman ng kanilang hardin ay pinahiram lang sa kanila. Binabayaran nila ang gasto sa konsumo ng tubig na pandilig dito. Dahil organic ang tanim ni Dalina, all natural din ang kanyang mga pataba. Mayroon ng mahigit 40 members sa kasalukuyan ang grupo ni Dalina kung saan ang iba sa kanila mga dating OFW na hindi na muling ng ibang bansa at pinili na lang magtanim. Nakatulong yung pag-garden namin sa pang-araw-araw sa pamilya, na libre kami ng mga gulay, hindi na namin kailangan bilhin, tapos organic pa siya. Nasa 20% siguro yung nalibre natin. Kasi mahal ng bigas ngayon, sabi ni Nemalyn Trinidad, isa sa mga miyembro ng grupo ni Dalina. Bukod sa personal na konsumo, na ibebenta rin nila ang iba sa mga gulay na halos presyong palengke rin, ngunit mas marami naman ang bigay. Maging matyaga lang kasi minsan ang hirap pero isipin mo lang na darating ang araw, magiging magbubunga ang pinaghirapan mo, sabi ni Dalina. Ito ay mula uli kay FRJ ng GMA Integrated News. Muli sa mga grupo ni Dalina, yung mga kapwa niya na nagtatanim po dyan, maraming salamat po sa inyo kasi nakikita niyo po, no, hindi sila nagtanim dyan na para kumita lang. Nakita niyo po, no, tumutulong sila, namimigay sila ng gulay. Mabuhay po kayo sa grupo pong nandiyan mula po dito sa programang Kumusta na ang Pag-ibig Mo at Kakampi. Online nawa, dumami pang mga katulad po ninyo na mga kababayan natin. At nawa, maraming mga OFW, no, na makabalik sa Pilipinas at makahanap ng pagkakataon para kumita.
At the same time, makahanap yan, nakikita natin they are passionate on what they're doing. Mabuhay po kayo at sa grupo ni Ma'am Dalina at ang kanilang humble garden na nakatutuwa po na ang daming natutulungan at ang daming benepisyo. Gulay pa more, di ba? Healthy na po yan. At ngayong linggong ito ay marami ho sa ating mga anak or kababayan po ay nagsimula na magbukas ng kanilang klase. Ayan. At syempre, buwan ng Agosto ngayon ay buwan din ng wika. Yan ang ating tatalakayin ngayon dito sa Alam Mo Ba To? Okay? So, ano po ba ang buwan ng wika? Ito pa, pakita lang po natin. Ngayong buwan ng Agosto, ipinagdiriwang natin ang kagandahan ng wikang Pilipino. Nakikisa ang pamahalaang bayan ng Nauhan sa pangunguna ng Panumbayan Henry Joel Teves sa taon ng 7 ng buwan ng wika na may temang wikang Pilipino, wikang mapagpalaya. Ito po yung tema po ngayon, wikang mapagpalaya. Ang wikang Pilipino ay mahalagang instrumento sa pagkipagtalas-tasan at malayang pamamahayag ng damdamin o salobin tungo sa pagkakaya sa pagkakaunawaan ng bawat Pilipino. Mahalaga na patuloy nating gamitin, paunlarin at ipagmalaki ang ating wika sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sama-sama nating itaguyod ang ating wikang minamahal at isabuhay ang diwa ng pagiging Pilipino. At ito nga, maligayang buwan ng wika. Ang team natin ngayon, buwan ng wikang pambansa 2024, Pilipino, wikang mapagpalaya. Okay? Speaking of that, ito na nga, sabi ng iba, paano ko gagamitin ng wikang Pilipino? Feeling ko naman lahat ng salita ngayon, lalo na sa modernong panahon, ay talagang English. Dyan tayo nagkakamali. Akala natin na walang katumbas na salitang Pilipino. Yung mga salitang commonly naririnig natin, maging sa sarili nating bahay o sa loob ng classroom. Eto na. Itatampok natin ngayon ang iba't ibang wika na English, na commonly ginagamit natin as English, pero mayroon palang katumbas na wikang Pilipino. Pag sinabi natin wikang Pilipino po, correction, hindi lang po ito Tagalog. Damay po dyan yung mga salita ng mga Bisaya, Ilocano, mga taga Mindanao, saklaw po niyan, ha? Kaya mga makikita nyo mga wika ngayon, hindi lang yan nagmula sa Tagalog, no? Hinugot po yan. Nakatumbas na salita na ginagamit po ng mga kababayan po natin. Yan po ang wikang Pilipino. Okay? So, ito na. Sasampulan na natin kayo. At tingnan nyo po, yung mga inaakala nyo, no? Na wika. Katulad po nitong mathematics. Siguro ang akala nyo, no? Akala nyo ang Tagalog ho nito ay matematika. Ginawa lang natin na ano, no? Na parang nirhyme natin sa Tagalog, no? Pero ito po, ito siguro alam niyo na po, ang Filipino word for mathematics ay sipnayan. Yan. Use sipnayan in a sentence. Ikaw ba ay magaling sa numero? Siguro ikaw ay mataas ang iyong grado sa sipnayan. Yan. Yan ang ating first word. Ito naman, may kinalaman pa rin sa mathematics. Second word, arithmetic. Oy, Erwin, yung arithmetic mo parang wala namang pinagkaiba yan sa mathematics, ha. Sipnayan din yan. Okay? Hindi po. Ang arithmetic, alam niyo po kung anong wikang Pilipino niyan ay bilnuran. Magaling ka ba sa mga numero? Siguro ikaw ay magaling sa bilnuran. Okay? Use bilnuran in a sentence. Ayan. Maganda na magaling ka sa bilnuran. Dapat sapagkat sa pamamagitan nito ay ikaw ay magiging matalas ang iyong pagbibilang. Pwedeng ganon, di ba? Yan, siguro po, pasintabi lang po sa mga nanonood po na nasa kagawaran ng wikang Pilipino. Pagpaumanhin po kung di ganun kaayos ang aking pananagalog, no? Or pagsasalita ng Pilipino. Pero you can comment, no? Kung may mga corrections po kayo. Pero ito po, ay binabahagi lang natin na yung mga salitang Pilipino. No? Pagsintabi nyo na lang yung ating mga use it in a sentence. Ito na, number 3. Ito, naging subject ko to, no? Nung ako ay second year high school. Ngayon, ang katumbas siguro nito, grade 8. Ito po yung biology na favorite na favorite ko to. Kung akala nyo wala yung Filipino word, meron po yan. Ang Filipino word for biology ay hay na yan. Okay? Hay na yan, ha? Hay na yan. Okay? Huwag natin gamitin sa kalokohan po yan. Hay na yan is biology. Hindi yung sinasabi, naku, mukhang nakarami na siya, mukhang hay na yan. Okay? Hindi po ganon. Ang hay na yan po ay biology, pag-aaral ng buhay, ng mga living things, living creatures, no? Ng buhay. Hay na yan. Okay?
So magandang pag-aralan ng high na yan para maunawaan natin ang buhay sa mundo. Okay? Now, susunod po ay kaapat. Kung meron tayong biology, meron ding chemistry. Akala nyo ba walang Filipino term tong chemistry? Meron po. Ang Filipino term or Filipino word po niyan ay, kung kanina biology ay high na yan, ito naman ay cup na yan. Okay? So mahalaga na ating pong ipahalagahan ng cup na yan upang alam natin kung paano tinitimpla ang mga sangkap. Di ba? Cup na yan. Okay? Ang daling tandaan, kapag buhay, biology, high na yan. Kapag chemical, chemistry, cup na yan. Okay? Next, ito na, medyo mas malalim itong scientific term na ay mga terminologies natin. Susunod sa chemistry, ito, thermodynamics. Akalain mo, may Filipino term yung thermodynamics na yan. Okay, alam niyo po kung ano po niyan? Ano po ang Filipino term niyan? Ito ho, initsigan. Di ba? Mas maiksi lang. Initsigan. Sa English, mas mahaba yung spelling niya. Thermodynamics. Pero sa wikang Pilipino, mas maiksi siya. Initsigan. Di ba? Parang alam mo yung thermo kasi is something that is in heat yun thermo. Kaya nakita niyo yung word na init. And then dynamics, sigan. Okay? So, yun lang yung aking sa pantaha lang kung bakit siya Pero yan lang naman yun, may mga combination. Kasi parang two different words siya na pinagsama like thermodynamics. So, ito nakikita natin, initsigan. Okay? Ano po ba ang initsigan? So, yan yung thermodynamics. Okay? So, hindi natin siya ginamitan ng sentence. Alamin nyo na lang kung ano yung thermodynamics para ma-use nyo in a sentence tong initsigan. Okay? Next! Ito naman, statistics. Ito, madalas nyo naririnig to. Ang sabi sa statistics ay maraming Pilipino ang mas masayahin. Okay? Pero alam niyo po ba na merong katumbas itong wikang Pilipino statistics? Ito ay ang salitang, ayan, reveal na natin yung word. Ang statistics ay, yan, ang meaning ng statistics po ay palautatan. Ano yung palautatan? Ayun nga, statistics, lumalabas sa ating palautatan na mas maraming Pilipino ang komportableng natutulog sa sariling bahay kaysa sa labas. Yan. So ngayon, paano yung vital statistics, Ano ang iyong palautatan, diba? Kala nila kung anong salita yun, pero statistics po yun. Palautatan, Yan. Susunod, eto na. Airplane. Madali lang yan. Tagalog ng airplane, eroplano. Okay? Hindi po. Ang Tagalog po talaga ng airplane ay salipawpaw. Okay? Bilisan mo. Malapit na lumipad ang salipawpaw. Yan. Salipawpaw. Okay? Salipawpaw. Bakit pawpaw? Alam niyo yung ibang kukuha sa pawpaw? Kaya may term tayo na himpapawid. Himpapawid. Diba? Himpapawid. Ito naman kapag sasakyang pang himpapawid, ang tawag natin ay sali pawpaw. Okay? Sali, Sali, ewan ko lang kung ang root word nito ay pagsali, pakikilahok sa hangin. Ewan ko kung ganyan ang root word niyan. Pero ang term talaga niya ay sali pawpaw. Okay? By the way, yung mga binabanggit ko, opinion ko lang yun hindi late mo yun. Baka paniwalaan nyo ako na, sali pala, ibig sabihin sasali ka sa himpapawid. Hindi, parang ko lang po yun, opinion ko lang kung paano nabuo itong salipaw-paw po. Okay? So, syempre, yan po, alam nyo, napakaganda ng wikang Pilipino, napaka-dynamic ng wikang Pilipino ko. Kaya, maganda inaaral natin, ginagamit, at tinutuklas. Okay? Susunod po, eto na. Infinity. Di ba? Parang kay Buzz Lightyear lang yan, Into infinity and beyond. Kung inakala nyo ang infinity ay walang hanggan, usually yun lang ang alam natin, walang katapusan. Pero ito po ang one word na Filipino term ng infinity. Pakita po natin. Yan. Awangan o habang buhay. Okay? Mahal na mahal kita sa awangan. Okay? Walang hanggan siguro, Parang root word, short for walang hanggan, parang ganun yung makikita nyo. Awangan o awanggan o habang buhay. Di ba? Mahal na mahal kita habang buhay. Ito na, yung mga madalas natin nakikita ngayon sa internet. Ano ang Filipino term ng email?
Ayan, magpadala ka naman sa email ko. Wala akong natatanggap sa email ko. Okay? Pero may wikang Pilipino pala yan. Alam niyo kung ano pong wikang Pilipino yan? Sulatroniko. Yan. Bubukas ko lang ng aking sulatroniko pero wala akong natanggap na kahit isang mensahe sa aking sulatroniko. Ayan. Katulad po, ang Pag-ibig Pan, ang opisyal naming sulatroniko ay ganito, ganyan. No? So, sulatroniko. Yan. Ito pa, mamaya abangan nyo pa. No? Magugulat kayo. Akala nyo walang katumbas na Pilipino pero meron yan. Ito pa. Susunod. Hyperlink. Yung hyperlink, naririnig lang natin yan. Pero alam nyo, meron ho yan. Alam nyo kung ano pong Filipino term yan? Ito na ho. Kawingan. Okay? Pakiclick lang ang kawingan. At dadaling ka niyan sa opisyal na website ng Pag-ibig. Yan. Ito pa, hindi pa tayo nagtatapos dyan. Ha? Marami pa po yan. Susunod, ito na. Sa usapang internet lang naman, susunod na natin ay ito na. Browser. Alam nyo kung ano po yung browser? Ito po yung, halimbawa po, no, yung Google Chrome, mga ganyan. Alam nyo, may Filipino term yan at magugulat kayo kung ano po. Ang browser ay panghinain. Okay? Anong panghinain ang ginagamit mo? Google Chrome ba o Mozilla Firefox? O isarado mo naman, ang daming nakabukas na panghinain. O, di ba? Kala nyo tunog pagkain, no? Pangkikain, parang gano'n. Pero panghinain ang browser. At ito na, ito yung madalas natin kailangan sa buhay. Ayan, sunod na po natin. Charger. O yan, charger ng cellphone, charger ng laptop. Ito po ang Filipino term ng charger. Pakita po natin. Pantablay. Yan. Use pantablay in a sentence. Okay? Gamitin natin siya sa pangungusap. Okay? Huwag mong kalilimutan bunutin ang iyong pantablay para hindi magkaroon ng sunog. O kaya, pairam nga ng pantablay, nalolobat na kasi ako. So, kapag nalolobat ka, anong kailangan? Pantablay. Okay? Charger. O, ito na. Susunod, website. Ayan. Akalain nyo may Filipino term ang website, ha? At alam nyo kung ano ang Filipino term ng website? Ito na po. Pook sapot. Site. Pook. Web sapot. Use pook sapot in a sentence. Ang aming opisyal na pook sapot sa Pag-ibig ay www.pagibigpan.gov.ph. Pumunta kayo sa aming pook sapot para malaman ang ibang mga benepisyo at programa. O, diba? Magtataka sila, ano yung isasabi niyang pook sapot? Doon ba sa lugar na yun marami bang gagamba? Hindi. Website po yun. Ha? Pook sapot. O, ang galing ha. Nakakatuwa. Madali siyang tandaan kasi website, pook sapot. Okay. Kasunod, ito na. Telephone. O, sasabihin ng iba dyan, alam ko na ibig sabihin ng telephone sa Pilipino. Telepono. Hindi po. Meron siyang Filipino term. Alam niyo po kung ano po ang ano ng telephone? Hatinig. No? Katunog nung ano natin, no? Katinig, patinig. Pero kapag tayo po ay gagamit ng telepono, hatinig. O, wag mo akong kalilimutan na tawagan sa aking hatinig. Maaari ko bang makuha ang numero mo na panghatinig? O, di ba? Susunod, ito na. Number 18. Ito, common nyo nang naririnig to. Ang salitang window. No? Akala natin sa window lang ay bintana. Alam ko yan, dali-dali lang yan, bintana. Pero ito po ang tamang Filipino term. O, ito yung talagang Filipino term ng window. Ito po ay durungawan. Okay? Isampay mo ang damit malapit sa durungawan. Okay? So, yan po yun. Ang ating window. At ito na, susunod. Ito, yung pinapatay bukas ho natin, no? Ang tawag ho natin dyan ay switch. Pero alam niyo po kung anong ano po niyan? Kala nung iba pindutan. Oh, yung pindutan, pindot, ganon. Hindi po. Alam niyo po kung ano po ang Filipino term ng switch? Ito po, gaptol. O, pindutin mo na ang gaptol at tayo matutulog na. No? Ibaba mo na ang gaptol para makatipid ng kuryente. Ang ating switch ay gaptol. Okay, susunod, ito na, scientific term naman tayo uli. Ito, next po natin, germs. Yan, akala natin germs, mikrobyo, dumi, no? Pero alam niyo po kung ano po ang germs? Ang Filipino term niyan ay kagaw. Okay, maghugas ka na, ikaw ay lagi mong hugasan ng iyong kamay para hindi kumapit ng mga kagaw. Okay?
So, wag naman nating asarin yung mga kagawad. Sabihin nyo, ay, mga kagawad pala, germs pala yun. Hindi, wala silang kinalaman po dyan. Pero germs, ang Filipino term yan ay kagaw. O, ito na, isa pa. Ito, akala natin, alam na natin yung Filipino term, pero hindi pala. Toothbrush. Alam ko yan, sipilyo. Hindi. Alam niyo po kung ano talagang Filipino term yan? Ito po. Magugulat kayo kung ano po Filipino term ng toothbrush. Pangaso. Mukhang marumi na ang ngipin ko. Kailangan na natin ng pangaso, no? Akala mo mangangaso kayo, no? Pero pangaso ang Filipino term ng toothbrush. Okay? Susunod naman sa toothbrush, ito, bahagi ito ng ating mata. Ang pupil, no? Ito yung, kasi may pupil din na estudyante. Pero itong tinutukoy natin dito yung bahagi ng mata natin, no? Pupil. Alam niyo po kung anong Tagalog ng pupil? Ay, not Tagalog. Filipino word for pupil ay balintataw. Okay? Nakikita ko sa iyong mga balintataw. Nakikita ko sa ganda ng iyong balintataw. Ang ganda ng aking kinabukasan. No? Diba? Next word, eto na. Compass. Yung compass po, diba yan yung nagtuturo ng direksyon? No? Pero alam niyo po kung anong Tagalog po ng compass? Or Filipino, not Tagalog. Sorry po ha. Filipino word for compass ay paraluman. O, di ba? Kamukha mo si paraluman. De, yun pangalan talaga yun, no? Dahil may artista dati ng pangalan niya ay paraluman. Pero ang paraluman po ay compass. Okay? Next. Ito, amplifier, no? Yung mga nagsa-sound trip po dyan. Okay? Ano po ang Filipino word ng amplifier? Ito na po, panghibayo. No? Ang ganda, di ba? Panghibayo. Maganda bumili tayo ng panghibayo para mas malakas na marinig ang ating musika. At speaking of makinig ng musika, ito na ho. Next po natin ay ang headset. Ano po yung headset? Ito po yung meaning po niya. Ito yung Filipino word, pangulong hatinig. Na-encounter na natin yung hatinig kanina, di ba? Sa pamamagitan ng telepono, yung telephone. Pero kapag may headset ka, ang tawag niyo po ay pangulong hatinig. Maaari bang kung makairam ng pangulong hatinig? Kasi gusto kong pakinggan ang mga kanta ng SB19. O, di ba? Pangulong hatinig. Magtataka yung katabi mo, ano siya sabi nitong pangulong hatinig? Ngayon, alam na nila. Headset, pangulong hatinig. O, ito na. Isa pa. Ito, akala natin, alam na natin to. Carpenter. Carpentero yan. Hindi. Ang Filipino word niyan ay anluwage. Ito, maglo-loan ako ng bahay sa Pag-ibig. Kailangan kong magpagawa. Hanap ka nga dyan ng anluwage na pwedeng gumawa. Uy, napakagaling naman ng anluwage nyo. Ang bilis nilang kumilos pero maganda ang pagkakagawa. Anluwage. O, diba? Kasunod. Next po natin. Ito, yung bahagi ng katawan ng tao. Adam's apple. Okay? Ano po ang Tagalog ng Adam's apple? Alam niyo po kung ano po? Ito na ho. Lalagukan o tatagukan, no? Baka gamitin niyo naman to pag may kaaway kayo, lalagukan kita diyan eh. Hindi po, no? Lalagukan yung panlunok po natin, no? Lalagukan. Yan ang word ng Adam, Filipino word for Adam's apple. At meron tayong kasunod pa. Eclipse. Yan, yung mga solar or lunar. Alam niyo po kung anong Tagalog niyan, hindi eclipse eh. Duyog. Kaya pala madilim ngayon. Nagkaroon pala ng duyog. Okay. So, yan po, no? Napaka-dynamic. No? So, next na po natin. So, yan po, napaka-dynamic ng wikang Pilipino, no? So, katanggap-tanggap naman yung mga salita na mas alam na nakararami. Hindi naman mali po yun, no? Gaya ng matematika, arithmetika, siyensya, statistika, bintana, telepono, o di kaya eroplano, sipilyo at iba pa. Subalit tandaan ay mga salitang yon ay tinatawag na Spanish conjugates lamang at hindi talaga atin. Kaya familiar lang tayo doon kasi madalas siyang ginagamit pero Spanish conjugates pong yon. So maging maalam at magkaroon ng pakialam sa ating sariling wika. At may mga inakala tayo na akala natin tama pero mali. Halimbawa po, pag tinutukoy natin yung door, anong tinutukoy nyo? Buksan mo nga yung pintuan. Lagi natin ginagamit pintuan. Pero alam niyo po ba, hindi talaga pintuan ang tamang paggamit po. Ang tama ho talaga ay pinto. Buksan mo ang pinto, isarado mo ang pinto. Dahil ang pintuan, yun yung, alam niyo po yung frame na nilalagyan ng pinto, yun ang pintuan.
Pero yung isinasara at binubukas, nilalak po natin, pinto lang po yun. Okay? Yung hagdanan, entire staircase po yun. Pero yung step by step, hagdan. Hagdanan yung buong ganun. No? Hagdan. So, yan po, no? Kaya pag-aralan po natin ang wikang Pilipino at nakatutuwa na hindi lang ito pag-aralan bagkus ay mahalin natin at gamitin po. Mamaya ako rin, minsan guilty rin tayo pare-pares. Akala natin nakapag Pilipino ka lang, okay na. Yung iba akala nila napakadaling subject ng Pilipino. Pero hindi po, no? Interesante siya at talaga namang nakakaigayang pag-aralan. Kaya nga ngayong buwan ng wika ay wag nating kalilimutan ang salitang Pilipino. Ayan, at nagtapos na naman tayo ng ating isang oras na talakayan, pagbibigay ng mga programa at serbisyo ng pag-ibig at mga balitang OFW at maging mga trivia sa ating Alam Mo Ba To? At kita-kita tayo muli sa susunod na linggo para sa programa natin tuwing Huwebes ng hapon dito sa Kakampi Online, ang Kumusta Na ang Pag-ibig Mo. Nagpapasalamat din tayo sa ating technical assistant dito. Yan, si Sir RB, si Ma'am Pe, yan, Ma'am Pe Nicodemus ng Kakampi. At muli, ito po ang inyong lingkod Pag-ibig, Erwin Paul David, na nagsasabi ng dito ang Pag-ibig at your service. At huwag nyo kalilimutan, i-download at install ang inyong virtual Pag-ibig app. Puntahan nyo rin kami sa aming official FB page at sa aming Pook Sapot, no? www.pagibigfund.gov.ph. At sama-sama tayo at katulad nga ako ng kaulugan ng Infinity ay habang buhay, no? Kaya yan po, kita-kita po tayo at maraming salamat sa inyong pagsubaybay.